you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Isinusulong po ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Sang-ayon po ba siya? Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sani Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon. How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente? Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa panguna na po ni Secretary Sani Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante. Adjustment po sa school calendar na pag-uusapan ba ito? Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sani Angara dahil kapabago pa lang ng schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin. How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito? Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais
ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinupursige po nila na ito ang gamitin. Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case.
laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos, Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isiwalat. Kailangan din pong malaman ng ibang mga magulang kung ano yung nangyayari sa ating mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa ng walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral ito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito.
Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede ditong magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Okay. Ann Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect
Yusek. So ano po yung reaksyon ng palasyo dito at may natanggap na po ba ang palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan? Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Zamboanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas
para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools? At ano po yung mga nakapaloob? How committed is the President to securing the necessary budget po for school security measures? Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwelahan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel? Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So una po niyo nalaman yung tungkol sa travel authority at i-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas minauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako. Sunod na tanong mula Maliban po dyan. Ayan, okay na no? Pati yung kung kailan kinancel. Okay. Okay, sunod, Maricel Alili, TV5. Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the Office of the Vice President with regards to the travel authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po. Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo
ng Travel Authority, kung sino ang na-issue ng Travel Authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanyang mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the president, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po? Depende po, ano bang purpose. At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-audit. On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam. So far ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi nyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. At bago tayo magtapos, muli, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Okay? Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamin Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon. Pero sa mga guro po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news. At pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malapin ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluwensya or maaari maka-impluwensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat.